Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service na panggabi. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito is yung tinatawag po nating pagiging lingkod ng Diyos. Alam niyo po, pag sinabing maglilingkod ka kay Lord, meron kang mga decision o magde-decide ka ng mga bagay na dapat mong gagawin. No? Dahil ang psalmist ay tinuring niyang siya ay isang lingkod ng Diyos, meron siyang dapat gawin bilang lingkod. Meron po tayong titignan dito na tatlong Ds. Unang-una na Ds natin is yung tinatawag natin, He decided to obey. Awit 119 verse 30. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin, ang batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. So, dito, nag-decide yung psalmist na siya ay magiging masunurin sa salita ng Diyos. No? Kasi alam niya, ang Bible ay isang workbook na ating buhay. Gumagawa, nagsasalita, nag-iisip tayo, dapat ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po napakalaking bagay na palagi nating maisip, malagay sa ating kaisipan, na kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kasi, di ba sabi nga nung psalmist, nag-decide siya na mag-o-obey. Ang tanong, paano ka mag-o-obey kung hindi mo alam yung salita ng Diyos? Paano ka mag-o-obey kung hindi mo alam kung paano ka susunod? Napakahirap nun. Yung tinatawag po natin kanta na kesera-sera. Yung bahala na si Batman kung ito ba ay ayos o hindi. Kailangan meron kang pattern. Meron tayong susundan. Kaya sinabi po dito sa awit 26:3, pag-ibig mo ugas ang aking patnubay, ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapay. Naranasan mismo ni David ang patnubay at pagmamahal ng Lord. Kaya ganito magsalita si David. By the way, bago tayo magpatuloy, nakalimutan natin, manalangin muna tayo bago tayo mag-umpisa. No? Kasi isa po ito sa nagdi-decide tayo na gusto nating sumunod kay Lord. Kaya lang, para lalo nating maunawaan ang kanyang salita, dapat lapit muna tayo sa kanya. Lord, salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos na palagi nagpapaalala sa amin kung ano yung mga dapat namin gawin. At ang isang nga po rito, ang manalangin bago pag-aralan ang iyong salita. Kasi kapag ginawa namin ito, mas lalo naming maiintindihan, mas lalo namin mauunawaan ang iyong salita, which na magdadala sa amin para kami makapag-decide na sumunod sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw magbibigay ng conviction sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na ikaw manguna maggagabay sa amin sa pag-aaral po namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, pangalawa na dapat po natin sinabi ng psalmist, no, nag-decide siya kasi sabi ko sa inyo, may mga decision na gagawin, may tatlong decision na sinabi ang psalmist. Pangalawa na sinabi niya, he decided to depend. No? Awit 119 verse 31. Itong mga tuntunin mo, o Yahweh, ay sinusunod ko. Huwag nawang hayaang mapahiya ang lingkod mo. Dahil lingkod ni Lord, lagi ang kanyang dependence ay na kay Lord. Totoo po ito. Kapag kay Lord ka, naniniwala ka, nag-decide ka na sumunod sa Kanya, ibig sabihin merong mga bagay na talagang hindi mo alam kung dapat mong gawin, pero dahil sinabi ng salita ng Diyos, magdedepende ka sa Kanya. Ibig sabihin, bahala na si Lord. Ang mahalaga, sinabi niya ito ang gagawin ko. Napakalaking bagay po inon. No, hindi tayo yung sumusunod ng parang wala lang, sumunod ka lang. Ito, kaya natin ginagawa ito kasi meron tayong may tinatawag tayong workbook ng ating buhay. Meron tayong alam natin na ito yung panuntunan. Parang ganito po. Sa pagka nag-enroll ka ng driving lesson, meron silang ituturo sa iyo, meron parang sinatawag na workbook. Ito workbook na ito yung magiging panantayan mo. Magdedepende ka rito para hindi ka mahuli o hindi ka madisgrasya sa karsada. Magdedepend ka rito dito sa book na ito. Ganon din sa kapulisan. Meron silang tinatawag na parang manual nila na lahat ng mga gagawin nila kailangan nakabatay doon sa manual nila. Bakit? Kasi kapag hindi sila sumunod doon, mapapahamak sila. Either matanggal sila sa trabaho, o makulong sila, o madisgrasya sila. Miski yung sa rules of tinatawag na
pag napalaban sila, napaaway sila, nandun din. No? Kagaya noon, minsan minaano ko, na kailangan pala pag sila mag-raid, meron nakalagay na camera dito sa ulo nila. Bakit? Para protection doon sa mga tao na hulihin nila at protection din sa police. Para hindi sila mababalikan na kung sakasakali, isasabihin na ganito ginawa na police, naka-record. O kaya kung may CCTV, okay din lang. Pero mas maganda nandito para sigurado ka. Ibig sabihin, naka-record lahat ng ginagawa mo. Bakit? Nagdedepende ka kasi meron kang workbook, yung mga kapulisan. Ganon din sa sundalo. May workbook yan. Sa lahat ng mga, kahit nga sa opisina di ba, may tinatawag tayong rules and regulation. Nagdedepende ka doon. Hindi ka umaalis doon. Kasi pag umalis ka doon, hindi mo sinunod yun, mapapahamak ka o mapapired ka. Tatanggalin ka doon sa trabaho. So, ganon din yung psalmist. Nag-decide siya na mag-depend siya totally sa salita ng Diyos. Kaya lang, babalikan natin, paano ka mag-decide na magdepende sa isang katuruan na hindi mo naman alam kung saan nang galing. Kasi tayo, lalo po sa Pilipino, mahilig po tayo sa tinatawag natin na tradition. No? Nagdedepende tayo, parang ganito. Ayaw ko lang kung napakinggan na po ninyo, pero palagi ko napakinggan na ninyo ito. Bakit ba nagluluto ng pansit kapag birthday? Ang palagi sinasabi nila, para daw magkaroon ng mahabang buhay. Pero yung buhay mo nakadepende doon sa pansit. Paano kung kinat-cut yung pansit? Wala na. Tsaka ngayon pag may patay, may pansit na. O paano magkakaroon ng mahaba? Patay na yon. No? So, ibig sabihin, hindi ka makakapag-depende sa mga bagay na nandito. Ano pa? Sabi nila, pwede ka mag-depende daw doon sa pera mo. O, ano sabi ng Bangko Pilipino? Subok na matibay, subok na matatag, para ka raw nakasandal sa pader, nagsarado yung Bangko Pilipino, natanggal, nawasak yung pader. Kasi, ang totoong dependent natin ay dapat nasa ating Panginoon. Kaya sinabi pa rito sa awit, 119 verse 6, kahihiyan ay hindi ko matitikman kailanman kung ako'y susunod ng tapat sa iyong kautusan. Totoo po ito. Kung magde-depend ka lang sa sinasabi ng salita ng Lord, word per word, magugulat ka, hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapahiya, hindi ka madidisgrasya. Ganon din, di ba? Sa workbook na sinasabi ko po, sa pulis, kahit sa opisina. Kaya, for sure, kapag tayo ay nagdedepende sa salita ng Diyos, hindi tayo mapapahiya, hindi tayo mapapahamak. No? Kasi sabi nga niya, Psalm 119:6, ulitin ko po, kahihiyan ay hindi ko matitikman kailanman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. For sure. Pag sumunod ka kay Lord, hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapahiya. No? Kahihiyan hindi mo matitikman kailanman. Bakit? Mismo salita ng Diyos Parang ganito. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, mas malamang hindi ka mapapahiya. Bakit? Kasi parang ganito. Minsan sinabi ni Jesus Christ, kapag ikaw nasa handaan, huwag kang uupo dun sa yung upuan na parang dun sa mga malalaking tao. Umupo ka lang dun sa mababang pwesto. Bakit? Para kapag ikaw ay tinatawag na pinaka-head nung kaharian, pag nakita ka, sabi siya, ba't nandiyan ka dito ka umupo? So, ibig sabihin yung magiging humble natin, hindi tayo mapapahiya. Palagi, pag naging humble, kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, makikita mo, hindi tayo mapapahiya. Bakit? Mag-depend ka lang kay Lord, yung sinasabi niya. At makikita mo kung ano yung magagandang bagay na pwedeng mangyari sa'yo. Pangatlo, na sinasabi, ito po yung gusto natin. Kahit ako gusto ko po ito. Nag-decide siya. Decided to enjoy. Psalm 119 verse 32. Ang lahat mong mga utos ay malugod kong susundin dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Totoo naman Ang sarap gawin mo yung isang bagay na naiintindihan mo bakit mo ginagawa. Parang ganito. Pag minahal mo yung magulang mo, enjoy ba yun? For sure, enjoy yun. Bakit? Kasi pag minahal mo yung magulang mo, for sure, yung hindi mo nga mahal yung nanay at tatay mo, mahal ka ng nanay at tatay mo. Lalo pa kaya pinakita mong mahal mo siya.
So mag-e-enjoy ka dyan. Nakaka-enjoy yan. Ganon din kay Lord. Pag minahal mo yung salita ng Diyos, sinunod mo ito, dahil nauunawaan mo kung bakit mo ginagawa ito, mag-enjoy ka. Ano sabi ng Lord? Kapag minahal mo ang tatay at nanay mo, magkakaroon ka ng mahabang buhay. Yung mahabang buhay yun, hindi lang yun dahil haba buhay mo, hindi lang ganun yun. Mag-enjoy ka na kasama yung nanay at tatay mo. Mag-enjoy ka doon sa bagay na kasama mo yung nanay at tatay mo. Bakit? Kasi nag-decide ka na sumunod at habang sumusunod ka, dapat nag-enjoy ka. Habang sumusunod ka, dapat nagde-decide ka, magdedepende ka sa salita. At ito po yung 100% na masasabi ko po. Kapag sumunod ka kay Lord, hindi po pwede na hindi mo ma-enjoy kahit na anong mararanasan mo. Parang ganito. Hindi po ibig sabihin na kapag ikaw ay na kay Lord, wala ka nang mararanasan ng mga testing, pagsubok. Pero ang napakaganda nito, dahil makikita mo kung paano ka iniligtas ng Lord doon sa testing para ka tumibay, tutulungan ka ng Lord para manalo ka sa temptation, nakaka-enjoy yun. Parang ganito, nakaiwas ka doon sa mga kaibigan mo na walang ibang inisip kundi kalokohan. Nakaligtas ka doon, nakaka-enjoy yun. Bakit? Tingnan mo ha, lalo na ikaw, pamilyang tao ka. May asawa ka na, may anak ka na. Mas nakaka-enjoy yung sumunod ka kay Lord. Bakit? Unang-una, makakauwi ka ng maaga. Pangalawa, makakasama mo ang pamilya. Pangatlo, kasama mo ang pamilya mo mag-enjoy kayo sa salita ng Diyos. So marami po pwedeng bagay na pwedeng mag-enjoy ka na kasama mo yung pamilya mo. At ito ay gusto ng Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na kung mag-enjoy tayo hanggat maaari, siguro pwede ko sabihin 98%, kasama mo yung pamilya mo. Yun ang isa sa pinakamasarap na yugto ng buhay ng isang tao. Masarap yun. Kasama mo palagi yung pamilya mo, nag-i-enjoy kayo, nagtatawanan kayo, yung concern, yung hug, yung yakap ng pamilya, malaking bagay yun. At ito po, magandang balita. Ang lahat ng mga utos ay malugod kong susundin dahil sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Kagaya ng sinabi ko, pinakamasarap gawin ang isang bagay na iintindihan mo kung bakit mo ginagawa. Parang ganito. Kaya ka nagtatrabaho ng gusto, unang-una, natutuwa si Lord kapag ginawa mo yan. Pangalawa, kapag natutuwa si Lord, magugulat ka. Hindi po pwede na hindi ka mapopromote sa lahat ng ginagawa mo. Bakit? Ibe-bless ka ng Lord eh. Bakit? Binigyan ka niya ng pangunawa. At ang pinakamasarap sa lahat, mag-i-enjoy talaga tayo. Kapag ang ginagawa mo, naiintindihan mo kung bakit mo ginagawa. Kaya nga yung mga tatay at nanay, dapat kapag pinalo natin yung anak natin, sinabihan natin yung anak natin, dapat pinapaliwanag natin. Bakit? Para maintindihan nila. Kapag naintindihan nila, ay kaya pala ako pinapagalitan ni tatay ni nanay. Kaya pala sinasabi ni tatay at nanay ko, mag-aral ako mabuti. Bakit? Kasi kapag ginawa mo yun, sino ba ang mabibinipisyon pag nag-aral kang mabuti? Nakatapos ka. Nakakuha ka ng magandang trabaho. Lalo sa panahon po natin, ang bigat ng kompetisyon. Pero kapag ikaw sumunod ka sa nanay at tatay mo, isa sa pangako ng Diyos, magiging magandang takbo ng buhay mo. Kasi wala naman tatay at nanay na magsasabi siya, anak, sige, punta ka doon, mag-inom kayo ha, maglasing kayo, mag-drugs kayo. Wala naman. Di ba? Anong tuturo palagi sa nanay mo o tatay mo? Anak, may kang maaga. Iwas ka doon sa mga saan-saan dyan. Ano pa? Utos sa'yo ng tatay at nanay mo, mag-aral kang mabuti. Maganda ba yon? Maganda yon. Hindi mo lang napapansin, kapag nag-aaral ka, mag-enjoy ka pala. Ako po, nung high school po ako, iba-iba po yung mga kaklase ko kasi sa public school po ako. Pag ang kasama ko, yung medyo loko, yung nakakasama ko, parang talagang ang gulo ng buhay. Pero nung naging kaibigan ko, yung mga matatalino, parang matalino na rin ako. Bakit? Hindi isa nangungopia ako ha.
Kasi nag-aaral sila, ikaw mapipilitan ka mag-aral dahil yung mga kaibigan mo ganun. So di ba may pangunawa yung may wisdom? Pumili ka ng tamang kaibigan. At para sigurado ka, unang-unang piliin mong kaibigan si Lord. Bakit? Kasi bibigyan ka niya ng pangunawa sa kanyang mga salita. Makikita mo kung anong magiging consequence kapag sinunod mo itong bagay na ito. Makikita mo kung anong blessing ang pwedeng ibigay sa inyo doon kapag ginawa mo itong bagay na ito. At bakit mo gagawin ang bagay na ito? Kasi nauunawaan mo, naiintindihan mo. Pag hindi mo naiintindihan, talagang hirap sumunod. Totoo po yan. Paano ka susunod sa isang bagay na hindi mo alam kung bakit mo gagawin? Pinakamaganda sa lahat, gagawin mo isang bagay kasi alam mo yung mangyayari. Alam mo yung kalalabasan. Di ba? Parang ganito. Bakit kailangan yung mga gumagawa ng mga cake? Gusto nila, ayusin nila, maganda. Gusto nila yung lahat ng ingredients kompleto. Bakit? Kasi kapag naluto yun, alam nila, napakasarap. Ganun lang po kasimple yun. Kaya, mag-decide tayo mag-enjoy sa salita ng Diyos. Kasi kapag nag-enjoy ka, makikita mo, parang naglalaro ka na lang, parang pangkaraniwan na sa'yo. No? Parang sa iba, hirap sila na pigilan yung dila nila magmura. Ikaw parang pangkaraniwan na lang sa'yo. Hindi ka nag-iisip ng negatibo. Naiisip mo palagi kung paano aayusin yung sarili mo. Nagsisipag ka, nag-aaral kang mabuti, nagtatrabaho ka ng gusto. At ano mangyayari kapag nagtatrabaho ka ng gusto? Siyempre, pagpapala yun. Kaya sabi dito sa Kawikaan 4:7, unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. So, unahin daw natin lahat. Pagtuklas ng karunungan. Saan makikita yung karunungan? Ito, salita ng Diyos. Nandito yung lahat ng karunungan na kailangan natin para magtagumpay tayo sa buhay. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kaya pasensya na po kayo. Marami kasing mga tao, hindi makabili ng Bible, kasi napakamahal. Pero magkano yung bagay na binibili mo para sa mga luho mo? Diba, sa cellphone lang, napakamahal. Ano pa? Mga gadget na mga iba pa, ang mahal. Pero tanong, sabi ito ay nanggagaling yung karunungan, bakit hindi makabili ng sarili? Kailangan, yung lang, bigay lang. Hindi ko sinasabi na masama yung tumanggap ka ng bigay. Kaya lang, hindi mo pwedeng bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo at si Lord na lalo mong ma-appreciate yung kanyang salita. Kasi the more na meron kang Bible na matatawag na ginasusan mo, pinapakita mo lang kung gaano mo pinapahalagahan ng kanyang salita. Huwag tayong magantay na mayroong magbibigay sa atin ng magandang Bible. Tayo mismo mag-invest sa salita ng Diyos. No? Ano pa? Sa lahat ng bagay. Pag sinabing sa lahat ng bagay, kahit na anong mangyari, uunahin mo si Lord. Yung devotion, uunahin mo si Lord. Hindi ka aalis ng bahay hanggat hindi ka nakapag-devotion. Hindi ka aalis ng bahay hanggat hindi ka nakakapag-meditate. So palaging nasa isip mo, uunahin mo palagi ang Diyos. Dahil dito, pag inuna mo yung kanyang salita, makikita mo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Kaya nga sabi, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Totoo po yun. Ang pagsunod kay Lord, it cost. Meron pong halaga. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Totoo naman. Pag meron kang karunungan, pinahalagahan mo to, makikita mo, hindi mo na mapapansin, tumataas yung value mo. Tumataas yung pagkatao mo. Totoo naman po ito eh. No? Tama, maraming mga tao, nire-respeto tayo. Kapag nakita nila na hindi tayo basta-basta nagsasalita, nire-respeto nila tayo kung hindi tayo, alam nila na hindi tayo nakikaayon doon sa mga hindi tama. Nire-respeto nila po tayo. Kaya nga kung minsan natatakot sila pag marating tayo. Sa totoo lang, pasinin mo. Di ba? Bakit ganon? Kasi, meron tayong karunungan eh. Na hindi nila masapas. Hindi nila masapawan. Bibigyan ka ng karangalan kapag iyong niyakap. No? Hindi po literal ha. Baka sabihin mo, kaya nga po pag natutulog ko, yakap-yakap ko yung salita ng Diyos. Hindi po literal yun. Ang sinasabing niyayakap,
niyayakap mo yung katuruan, ina-apply mo, ginagamit mo. Kaya sa gabing ito, tingnan po natin mabuti. Tingnan po natin mabuti. Nag-e-enjoy ang mga lingkod ng Diyos sa kanyang salita. Nagdi-decide sila na magdepende sa kanyang salita. Ano pa? At nagdi-decide na sumunod. Kapatid, kaibigan, hindi siyang aksidente na nakakapanood ka ngayon itong gawain ito. Nag-e-enjoy ka ba sa buhay? May mga bagay ka bang ginagawa na hindi mo intindihan kung bakit mo ginagawa? Kailangan gumawa tayo ng desisyon. Ang isang napakagandang desisyon na pwede mong gawin, mag-decide ka na sumunod ka kay Lord. Mag-obey ka sa Kanya. Mag-decide tayo na magdepende tayo totally sa sinasabi ng Kanyang salita. Ang tawag po doon, faith, trust. At mag-decide tayo na enjoy natin ang Kanyang salita. Kapatid, kapag itong ginawa natin, makikita mo magiging maganda yung takbo, yung journey ng buhay po natin. Hindi ko po sinasabi na walang problema, hindi ko po sinasabi na walang testing, pero ang kagandahan po nito, alam mo na kung anong mangyayari. Parang ganito. Napanood ko na to Ganito ang mangyayari nito. Ang gagawin ko lang, susunod lang ako sa sinasabi ng salita ng Diyos at magde-decide ako na totally magde-depende ako sa Kanya kung anong gagawin niya. At makikita ko, mag-enjoy ako. Bakit? I-amaze tayo ng Lord Di ba ang buhay po natin dito sa mundong ito, isang himala lang. I-amaze tayo ng Lord kung doon sa mga bagay na akala natin mahirap, pero kapag dinicide natin, nag-decide tayo na para kay Lord ito, magugulat po tayo. Napakaganda pala. Nag-decide tayo na mag-obey kay Lord, nag-decide tayo na magdepende sa Kanya, for sure, mararamdaman natin ang enjoyment sa buhay na ito. Kapatid, gusto mo bang maranasan itong mga pangako ng Diyos na ito? At ito ang ginawa ng psalmist, kaya nag-i-enjoy siya sa buhay. Kung itong ninanais mo, ako mananalangin na isang panalangin na magbibigay tayo ng desisyon na sumunod tayo sa ating Panginoon. Magde-decide tayo na magde-depende tayo sa Kanya. At makikita mo, mag-e-enjoy tayo sa buhay na ito. Kaya ng sinabi ko, hindi ibig sabihin na meron kang na mawawalan ka ng problema. Hindi. Magkakaroon ka ng problema, pero ang ganda nito, may kasama ka. May kasama ka, nalulutas nito, dahil sumunod ka sa Kanya. Walang iba kundi ang ating Diyos. Dahil nag-decide ka na magdedepende ka sa Kanya, makikita mo kung paano siya kikilos at gagawa. At makikita mo, dahil ginawa mo ito, nag-decide ka na rin na mag-enjoy sa lahat ng darating sa buhay natin. Gusto mo ba ito? Kung itong ninanais mo, mananalangin ako, mag-decide ka na gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso, mag-decide ka na sumunod ka sa gagawing panalangin na nanggagaling sa iyong isipan at sa iyong puso, na tanging ito lang ang paraan para ma-achieve natin itong sinasabi ng psalmist na ito. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw isang Diyos na palagi pinapapili mo kami kung anong gusto namin sa buhay. Of course, pipiliin namin, Panginoon, magde-decide kami na sumunod sa iyo, magde-decide kami, Panginoon, na magdepende sa inyo, at nagde-decide kami na mag-enjoy sa presensya po ninyo. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, tinatanggap po kita, at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Binibigay ko, sinusurrender ko ang aking buong buhay sa iyong paanan. Lord, humihingi din po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Patid, hilingin mo kay Lord, ipaalala sa iyo yung mga pagkukulang, pagkakamali mo. Sige, sabihin mo sa Kanya sa mga oras na ito. Piliin natin. Sabihin natin kay Lord yung ating pagkukulang, humingi tayo ng tawad. Dahil sabi niya sa 1 John 1:9, siya ay willing na tayo patawarin, at hindi lang tayo patatawarin, lilinisin pa tayo sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating kasalanan.
Yes, sige. Sabihin mo kay Lord, lahat ng pagkukulang, lahat ng pagkakamali. Nakikinig si Lord. Naririnig niya ang yung sinasabi sa mga oras ito. Yes. Yes. Kapatid, kung ginawa mo ito, tinanggap mo ang ating Panginoon bilang sariling Panginoon, tagapagligtas, nag-decide ka na mag-obey sa kanyang kautusan, natanggapin siya, sumampalataya ka sa kanya, nag-decide ka na depend mong yung buhay sa kanya, at ikaw ay nag-decide na rin, nag-enjoy ka sa buhay na ito, congratulations, dahil ikaw ay tuturing na anak ng Diyos. Kasi sinabi sa John 1:12, ang sino mang sumampalataya at manalig sa ating Panginoon ay tuturing ng anak ng Diyos. At sa pagkakataong ito, ang isang nakakatuwa, nakaka-enjoy dito, ay dahil may nagdedepende tayo at tayo ay naniniwala na isa sa kalooban ng Diyos ay lumapit tayo, humiling tayo sa Kanya. Sapagkat gustong gusto niyang marinig kung ano nilalaman, kung anong sasabihin ng ating mga labi. Sige. Merong karamdaman sa mga oras na ito? Ito yung pagkakataon. Pwede mong sabihin kay Lord, lahat ng iyong physical na karamdaman o yung kapitbahay mo o yung mahal sa buhay mo na mayroong karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa ating Panginoon ang iyong nararamdamang physical. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay hindi kayang hadlangan ng kahit anuman o kahit sino pa man. Yes, Lord. By faith, naniniwala po kami, Panginoon, na mayroong kagalingan sa iyo. Tanggapin mo, kapatid, ang kagalingan na nanggagaling sa ating Panginoon. Willing ang ating Panginoon. Palayain ka dyan sa physical na karamdaman. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa kasama sa trabaho o maging sa eskwela, sa inyong tahanan, o sa komunidad na ginagalawan mo. Ito yung pagkakataon. Hilingin natin sa Panginoon na tayo ay matutong magpatawad at tayo rin matutong humingi ng tawad. Kasi yung pagkakaroon ng willingness sa tanggapin yung pagkakamali at willingness sa magpatawad, isa itong paraan. Maski ang ating Panginoon, ginawa niya ito. Hindi pa tayo humingi nga ng tawad, pinatawad na niya tayo. Ito ang sinabi niya sa Romans 5:8. Hindi pa tayo humingi ng tawad, pinatawad na niya tayo. Napakabuti, ganyang kabuti ang ating Diyos. No? Ganyang kabuti ang ating Diyos. Nag-decide siya, ang ating Panginoong Diyos, na mag-obey sa gusto ng Ama. Nagdepende siya sa gusto ng Ama. At nag-enjoy siya sa presensya ng Ama. Ganon din tayo. Gusto ng Diyos, ma-enjoy natin lahat ng bagay. Hallelujah. Hallelujah. Financially, hirap ka ngayon sa mga panahong ito. Tulungan ka ng Lord na magkaroon ka ng hanap buhay na pagkakakitaan. Yes, sabi mo sa Panginoon. Yes, walang imposible kay Lord. Ang gusto lang ng Lord, maging masinop, masipag tayo. At kung meron man tayong trabaho, tayo naiipit, tulungan tayo ng Lord na matuto tayo na maging good steward doon sa mga resources na binibigay sa atin ng Diyos. Makalaya tayo sa pagkaalipin ng lahat ng klase ng addiction. Addiction sa alak, sa sigarilyo, sa sugal, sa anumang bagay na magpapalayo sa ating Panginoon, makalaya tayo. Palayain tayo. Hilingin mo, in Jesus' name, makalaya ka. Makalaya ka. Lord, salamat sa aking mga kapatid, nanood ngayon, na maaring kaarawan nila o anniversary nila mag-asawa, pagpalain mo po sila. Salamat, Panginoon, sa extension ng buhay, pinagkaloob mo po sa kanila. Salamat din, Panginoon, doon sa extension din ng pagsasama bilang mag-asawa. Ito ay biyaya mo. Kaya umaabot ang bawat isa sa ganitong panahon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat po. Kaya na rin, Panginoon, tinataas namin ang aming bansa. Alam na alam po ninyo ang kalalagayan ng aming bansa, ang kaguluhan na nangyayari. Patuloy, Panginoon, bigyan mo ng sapat na karunungan ang mga leader, magmula sa aming presidente, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Sa lokal man o nasyonal, para magkaroon po ng maayos at magandang klase ng pamumuhay ang bawat Pilipino. Yes, Lord. Kasi ito yung paraan para maging maganda yung serbisyo, maging maganda po yung pamumuno, magkaroon po ng balanatakta lahat ng aming mga leaders. Kaya na rin, Panginoon, ang spiritual leaders namin, patuloy pagpalain po ninyo.
Magmula doon kay Cesar Castellanos sa kanyang buong pamilya, kay Bishop Oriel, kanyang buong pamilya, Pastor Popeng, kanyang buong pamilya, Pastor Plibert, kanyang buong pamilya. Pagpalain mo po sila. Patuloy, Panginoon, makakita nila yung kahalagahan ng pagbibigay po ng mga bagay na makakatulong sa bawat churches. Hayaan niyo po, Panginoon, na ito ang mag-motivate sa kanila sa lahat ng kanilang gagawin. At kami naman, Panginoon, matuto rin mag-submit, makita namin yung mga bagay na mahalaga na dapat namin gawin. Kaya na rin, Panginoon, nadalangin din po namin ang aming mga sundalo at mga sundalo at mga kapulisan na tutugampanan po nilang kanang tungkulin na walang kinikilingan bagkus kung ano po yung sinasabi ng saligang batas na dapat po nilang gawin. Pagpalaan nyo rin, Panginoon, ang bawat churches na sasakop dahil ito po ay nakakatulong na sa amin, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Muli, Panginoon, tinataas po namin ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa bansang Israel ay iyong pagpapalain. Muli, Panginoon, sa gabing ito, alam po namin na tuwang-tuwa ka dahil kami ay nag-decide na mag-obey, nag-decide po kami na magdepende sa inyo, at nag-decide po kami na mag-enjoy sa iyong mga salita. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na ang lahat ng dinulog, pinagdasal sa inyong harapan, ay magiging daan para lalo kami maging matibay sa aming pamumuhay. At alam po namin, Panginoon, na gagawin mo at mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hiningi po namin ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron po kayong mga katanungan dito sa ating pinag-aralan sa gabing ito, huwag po kayong magkatubili, maglalabas po dyan, pwede po kayong mag-PM sa amin at sasagutin namin yung lahat ng kanyang inquiry. At muli pa, hihingi din po kami ng pabor sa inyo. Kung kayo naman po ay may mga prayer request, huwag po kayong magkatubili, sabihin po ninyo yung prayer request at pakiusap din po. Kung kayo po ay nakatanggap ng katugunan sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin natin sa bawat isa, please, inform lang po ninyo, i-PM din po ninyo kami dahil ito po ay nakakatulong sa amin para lalo po kami ganahan at sumipag at lalo po makita namin na ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay makapangyarihan at dumidinig sa lahat ng ating pangangailangan. Muli, ito pong unico at Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.